Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is about sa social media. Social media kasi nga, 'di ba, SOCMED era na tayo. So na-realize ko lang to ngayon na, 'di ba sabi ko na dati to na online is real life. Malaki pala talaga ang impluwensya talaga ng online sa perception talaga ng tao, nadadala siya sa real life. Kasi meron ako napanood na episode ni Rolo Tomasi. Although nasabi ko na to dati bago ko pa mapanood yung mga videos ni Rolo Tomasi, meron siyang binanggit na online consciousness. So, yung mga tao is usually talaga mas preferred nila yung online presence kaysa mga totoong buhay. Napansin ko rin to kahit sa trabaho ko ngayon. Although nandito ako sa West, pero nung nandyan pa ako sa Pilipinas dati, parang nag start na papunta doon. Paano na kaya ngayon sa Gen Z era? So parang mas importante yung sa mga tao ngayon yung online. Kasi yung validation ng online kaysa dun sa sa talagang nakakaharap nila. Napansin ko rin to kahit nagkaroon ako ng girlfriend na Gen Z. Yung una namin mga pagkikita, although gustong-gusto niya ako, pero hawak pa rin niya yung cellphone, hindi pa rin siya talaga mapakali. Tapos sinabi ko, pinagbawalan ko na lang siya. Hindi ko siya pinagbawalan, sabi ko, hindi ka naman nakikinig, parang ganun. Ginanong ko kasi nga panay cellphone na cellphone. So nakaka-addict siya, promise. So kahit na gusto mo yung kausap mo sa kaharap mo, parang parang may glue yung utak ng mga tao sa cellphone nila. So ang laki talaga ng impact talaga ng mga ng social media sa perception talaga ng tao kasi kahit may kaharap sila So kahit yung mga katrabaho mo ganyan tapos yung mga kabarkada mo. Minsan pa nga edad ko na ito, 28 pa ako dati. May mga Android phones na, 'di ba? Nagbabike kami ng mga barkada ko dati. So nag-uusap kami pero nakatingin sa cellphone yung mga barkada ko. Sabi ko mukhang mas lumala pa yan ngayon dahil talagang halos lahat na ng tao talagang may cellphone na Kaya yung mga nagsasabi na hindi totoo yung lookism, yung treatment base sa looks. Tapos yung online is real, hindi daw real life. Napaghulihan na talaga sa balita. Kasi nga, kagaya na shinare ko kahapon sa inyo, na marami nang nagpo-pro na mga single na prime age na babae. As in parang proud sila. Dati kasi may stigma, 'di ba? Online na kasi ngayon Tsaka yung mga sa Gen Z era, ito na yung pinaka-liberated. Wala na silang pakialam. Meron pa ngang simp Sabi, wala nang papatol sa iyo dahil nagpo-pro ka. Hindi na lang siya pinansin. Natawa na lang yung Gen Z na babae. Kasi nga, ang babae is, wala na, yung mga Gen Z ngayon, wala na silang pakialam sa body count. Kasi accepted na yan ng mga lalaki. Tsaka, kahit na gust ayaw at sa hindi ng lalaki, ang daming excess na lalaki sa demographic. So, marami pa rin willing na tanggapin yung dami ng body count nila. Marami pa rin willing na tanggapin sila pagkupas na sila. Marami pa rin willing na tanggapin sila pagka nagkaroon na sila ng epiphany phase. So kaya, ang lalakas na ng loob, promise. Meron nagpo-post pa nga 18, 19, mga ganyan sa online. Kasi sabi ko, bakit ganito na ngayon? Parang talamak na talaga. Na-share ko na rin to sa inyo dati. Nung panahon ko, millennials ako, 'di ba? So, dati yung mga scandal sa Pornhub, wala ano pa yan, may shaming pa yan dati. Tsaka talagang leak lang talaga yan, mga boyfriend ganyan, between boyfriend and girlfriend lang yan. Nanakaw lang yung cellphone nila tapos na-hack. Usually mga ganun lang yan, nalalabas scandal. Ngayon halos lahat na magsushota, nagpo-post na sa may Pornhub account na So sabi ko, tayo na degenerate na talaga yung mga nangyayari ngayon. Talaga, kaya hindi na talaga advisable magseryoso sa relasyon talaga ngayon. Tsaka, hindi na advisable na
na talagang makipagrelasyon ngayon sa era na 'to, na SOCMED. Unang-una, sa dami ng options ng mga tao, ah, lalo na sa babaeng side is parang ang bilis nila magsawa, ang daming options. Pagka maraming options is wala kang mapipili dahil litong-lito ka na eh kung sinong pipiliin mo, yung dami mong ine-entertain. Meron pa nga mga babae sa online, 3 years na nandoon. Tapos ito pang malupit, yung mga below average saka normie na babae na nakikita nyo sa online, hindi na sila nagbo-boyfriend, mas gusto pa nila single. Kasi nga, meron naman silang nadi-date na marami. Babae ngayon ang nagdi-date na marami, hindi lalaki. Babae ang nagde-date na maraming lalaki. Meron silang for date, kausap. Kasi maraming willing eh. Merong looking for kausap. Merong simp ako nakita dun sa online, looking for kausap. Online yan ah. So talagang nakakatawa talaga nangyayari, promise. Para talagang yung online talaga ang nagdo-dominate talaga ngayon. Tapos ang dami ng mga nagpo-pro na prime age. Itong mga prime age na to parang yung iba na pouch na. 'Di ba sabi ko past 25 is medyo game over na. Lalo na kung nasa trabaho ka. Kasi usually ng mga nagtatrabaho, may mga pamilya at anak yan. Kaya nga sila nagtatrabaho eh. Eh yung mga nag-i-stemming na mga babae, nagpo-pro pa, nagsa-sideline. Tapos yung mga single na walang pinag-aralan, nagpo-pro din. So, saan ka nito? Saan ka lulugar, 'di ba? Kaya nga parang pati lalaki rin, puro rejection. Kaya ang dami talagang lalaki nagko-comment. Isang babae nag-post na, looking for ngayon, naghahanap ng needed lang daw ng pera. Tapos ang daming simp talaga na nagme-message, PM me, PM me, PM me, PM me, PM me. Puro ganun. Alam ko yung iba doon lalaki na nangi-scam lang din. Pero yun nga, marami talagang talaga, mga nagpo-pro na rin ngayon talaga. Dahil sa online nga eh. Actually, parang proud pa yung babae sa ginagawa nila kasi gumagawa pa talaga sila ng Cornhub account. Halos lahat na magbo-boyfriend ngayon may account sa Cornhub. Sabi ko, nung panahon ko, leak-leak lang yan. Kaya nga sinasabi, Novaliches scandal, Baguio scandal, yung mga kung ano nung scandal yan, university scandals. Dati ganyan lang yan, leak lang yan eh. Ngayon talaga, lahat na mag-shota po dyan. Ano yan? Parang online na talaga eh. Kaya nga 'di ba namatay na rin yung mga artista sa television, yung mga GMA, ABS-CBN. Kasi nga tinalo na sila ng mga influencer. Yung mga magsushota rin na influencer, ganun din, online na lang din eh. Kasi pagka online kasi is, yun na yung modes ng pagmi-meet up eh. Kagaya ng mga influencer sa Facebook, hindi na malalayo naman sila ng lugar. Si Boy Tapa nga, Cebu pa eh. Oh, tapos si Cherry White, ewan ko kung saan yun sa Manila. So, iba-iba sila ng lugar. Pero dahil influencer sila, tsas mga popular, nagkaka-meet up sila. Minsan nga nagba-basketball pa sila eh. Meron pang Battle of the YouTuber, yung anong tawag doon, yung boxing. So, sabi ko, iba na talaga nagagawa ng online kasi nga ah, yung mga tao is nakahook na doon. Tapos yun na yung mas priority nila, yung online consciousness na sinasabi ni Rolo Tomasi. Na kaya karamihan ngayon, majority ngayon ng meetups is hindi na yung approach, yung kilala-kilala. Hindi ko nilalahat meron pa rin talaga yan, lalo na yung mga may pinag-aralan. Kuwari, yung may mga pinag-aralan, same sila ng work. Yung una to kuwari, nag-stemming yung lalaki at babae. Tapos sa unang work nila, pareho silang single, nagkakilala sila. May chance pa rin yun maging relasyon na hindi galing sa online. Pero, yun nga, kailangan magustuhan ka ng babae muna bago mag-pursue yun sa mag-end up as relasyon. So, parang nakakawalang gana talaga ngayon na makipagrelasyon kasi talagang yung mga babae talaga is na-shape na ng online yung ugali nila.
narcissist na, mabilis magsawa, ang daming options. Karamihan din ng babae ayaw na rin mag-boyfriend. Kasi nga, usually naman ng lalaki, normie. Konti lang din naman yung pogi. Marami ka naman simp na nagagamit na kakasama ng date. Actually, feeling ko parang ini-enjoy nila yung pagpupuro kasi iba't ibang lalaki na meet nila eh. Siyempre namimili yan, imposible mamili ng super pangit yan. Kahit pro yan kasi sideline yung pro na yan eh. Hindi yan yung talagang babandera sa kalye na trabaho talaga for 24/7. Sideline yan ng mga ordinaryong mamamayan na prime age na women. So medyo nakakagulat to kasi parang nagtrending talaga to mga online pro na to talaga. Na tsaka nasabi na rin ni Rolo yan eh, na nabanggit ko na rin yan dati na yung online is real life talaga kasi lahat talaga ng babae ngayon kahit elementary, high school may cellphone. Alam yung mga TikTok nga yan eh. Mga TikTok na yan kung ano-ano eh. Ako nga wala akong account sa TikTok eh. So, yan talaga yun, nasi-shape yung perception. Ang bilis na magsawa ng mga tao ngayon. Lalaki naman, puro rejection. Kaya nagpo-pro na lang yung mga lalaki. Tapos sabay, sooner or later, makakahabol din yung mga lalaki. Pero, ganun nga, no choice kasi lalaki dahil lalaki kasi nagko-compete para mapili, di ba? So, tsaka lalaki nag-a-approach. Hindi naman mag-a-approach yung babae kahit sabihin mo na chad ka eh. Bihira lang yung talagang ina-approach nila na chad talaga eh. Or may kapalagayan na ng loob. Di ba binibreak nila yung rules sa mga chad? Pero mabibreak lang yun once na nakamatch nila sa online or nandun sa perimeter nila. Ibig sabihin, nakakasama nila yung chad na yun ng parate. Kagaya sa workplace, ganyan. Doon nila i-break yung rules pagka gumawa ng move yung chad or nag-flirt man yan or kung ano. So, ganun talaga eh. Kasi ikaw, babae, nag-aantay lang. Nag-aantay lang talaga yung babae sa finish line eh. So, lalaki talaga yung nagko-compete talaga. Kahit sabihin mong hindi ka active eh. Paano kung may nag-orbit sa yung babae, hindi ka ba matitempt? Matitempt ka rin ah. Kuwari chad ka. Hindi mo priority yung Syempre, opportunity na yun. Makaka-hit ka. So, yung mga nagsasabi dyan na wala, kaya hindi ako naniniwala sa MGTOW eh. Yung men going their own way. Kasi, hindi talaga kawalan lalaki. Kasi, babae ang picker eh. Meron akong mga katrabaho na, yun nga, yung kwento ko sa inyo, 33 na 35, virgin pa rin. Promise, hindi talaga sila nag-a-approach. Hindi talaga mag-a-approach yung babae talaga, promise. O orbit lang yan, magpapakyut. Tapos, bihira lang manyari yung ganun, yun talagang nagme-message ng una na pero isang message lang yun. Pag hindi mo kinagat yung unang message niya, mawawalan din siya ng gana kasi alam niya na hindi ka interested. Mag-move on na siya sa next na option niya or mga nakapila sa kanya. So, ganun talaga yan yung pagka babae yung picker. Babae talaga naman kasi talaga ang picker eh. Na yung babae, yung lalaki is lang talaga, nagko-compete para sa dun sa maging successful yung mating strategy ng lalaki. Kaya may nagbe-beta box, meron nagsisilbidor, meron namang chad na talagang nagiging beta simp yung kilos, which is pabor pa rin sa kanya dahil sa halo effect ng niya ng looks niya eh. Pero ganun pa nga rin, ang babae nag-aantay lang sa finish line. Nag-aantay lang sila sa finish line. Pinipili lang nila yung top G dun sa beta box side, silbidor side, tsaka yung top G sa genetics. Which is kailangan mo pa rin talaga na mag-approach or ilagay mo yung sarili mo dun sa perimeter ng mga maraming babae. Kagaya ng ginawa ko. Actually, hindi naman to purpose neto. Kasi plano ko lang dati talaga, parang plano ko magdoktor. Sabi ko, mag-nursing na lang ako para safe side. So, nagkataon lang na itong course ko is napapalibutan ako ng mga babae, kaya ganun. So, kailangan mo ilagay yung sarili mo sa mga ganyan, yung mga perimeter para o kaya sa trabaho, BPO.
Ang dami dun mga nakikipag one night stand, yung BPO. Ang dami rin mga nagpo-pro dyan. Pero ngayon nga talaga parang yung babae talaga parang yung online consciousness nila is talagang satisfied na sila dun. Tsaka punong-puno na. Parang nagpo-pro na lang sila eh. Yun yung bagong excitement ngayon eh, yung pagpo-pro. Kasi talagang merong simp doon nagsabi o nag-comment, i-date niya raw yung pro. Hindi pumayag yung pro. Gusto ng pro excitement tsaka pumera. Biruin mo, everyday ka may na customer. Tapos, ikaw pa namimili nung itsura ng customer mo. Tapos, binabayaran ka pa. Oh, yun na talagang ngayon. Ang trending ngayon, magpagpupro na. Tsaka yung online presence. 'Di ba sa Instagram, yung mga ganyan, titingnan nila yung kuwari, may na-meet ka man na babae na nag-orbit or dyan sa workplace mo, kuwari nag-approach ka sa trabaho mo or nag-approach ka sa college, campus, dahil college ka, tatanungin niya yung mo, online consciousness mo, kung meron ka bang Instagram or pagka sa Gen Z, wala kang ganyan. Parang medyo delikado eh. Kasi importante sa kanila yung ganyan eh, mga validation. Pero hindi lahat meron naman ding mga ibang Gen Z na priority talaga yung long-term na relasyon din talaga. Hindi naman lahat, pero malaki yung impact kasi talaga ng online talaga sa real life. Kasi yung expectations nagbabago. Tsaka, yung dopamine mo napupuno na dahil ang dami mong sa lalaki naman na rejected, o paano kayo makakapag-cope? Mabilis na cellphone, Bluetooth speaker, manood kayo ng Netflix maghapon, makinig kayo ng music maghapon, doon pa lang puno na kayo eh. Tapos maghanap kayo ng mga content creator na kagaya nito, Black Pill, Red Pill, or kung ano pa mang interest nyo. So doon pa lang talaga parang ayaw nyo na rin talaga Total, rejected naman kayo. Tapos nalaman nyo pa tong lookism na ang treatment ay base sa looks. Hindi talaga gagana yung game. Wala nang game ngayon kasi babae ang picker eh. Tapos sila pa yung nagde-date ng multiple. Di ba polyamory yung sinatawag nila yan? Yung polyamory na yan. Na-experience ko na yan doon sa ka-FWB ko. May dinidate siya na na paiba-iba. Meron siyang lalaki na pang SEX, may lalaki siya na pang date talaga yung gala-gala. Meron pa siyang lalaki na kausap sa gabi, yung mini-message pag nabobore siya. So, yan talaga ngayon ng online talaga. Pero ganun pa rin, sa huli din naman talaga is, ang end up is both gender magiging lonely. As in, mag-isa na lang din talaga. Sari-sarili na lang talaga. Nauso na rin yung mga, pansinin nyo to sa mga dating apps. Pumunta kayo ng dating apps. Tapos, obserbahan nyo, tingnan nyo yung mga nilalagay nila. Usually, yung mga babae nilalagay nila, short term na lang. Ayaw na nila ng long term relationship, short term na lang. Ibig sabihin yung casual. Kasi ginagamit lang talaga nila yan eh, yung online for casual hookups lang sa mga pogi. Kasi nga, di ba yung treatment is base sa looks. Iba-iba yung treatment nila sa mga lalaki. Meron, kinakategorize nila. Ito pang free meals ko to. Ito pang ko to, pang gala-gala. Ito pang emotional tampon ko to. Ito pang SEX ko to. Ganun yan mag-categorize yung mga babae. Kaya, promise, ayaw na talaga ng babae ngayon makipagrelasyon. Kaya yung MGTOW, hindi talaga kawalan yung MGTOW eh. Hindi ako naniniwala sa MGTOW kasi sabi ko dati, may something wrong sa MGTOW kasi hindi naman talaga sila kawalan eh. Kahit mag-MGTOW sila, marami pa rin willing dyan eh. Sa demographic pa nga lang eh. 100 na babae, 110 to 111 na lalaki. So doon pa lang talaga magkakaalaman na kung sino lamang sa dating in relationship na sa dating market eh. Babae pa rin talaga eh. Kasi kahit magmigto ka, hindi ka kawalan. Kaya napansin mo yung mga ibang nagmimigto. Nagkaroon sila ng karelasyon, nagpakasal na. Nagpakasal na yung mga yung ibang ang black pillar, nagkaroon ng karelasyon eh. Na
huminto na sa paggagawa ng mga video. Eh ako nga blackpill ako, ako pa nga nagkarelasyon, dalawa pa eh. Tapos, pero hindi ko hininto yung video ko dahil yun talaga yung educational purpose ko rin yung relationship eh. Biruin mo, consistent ako naglalabas ng video, di ba? Kahit nasa relasyon ako ng LTR tsaka FWB, di ba? Nakakwento ko sa inyo. Kasi talagang marami akong natututunan sa mga bagong generation talaga ngayon. Tsaka sa pag-obserba sa paligid. Tsaka sa workplace ko. Kahit magkaharap kayo, tangina, biglang lalabas ng cellphone. Kala mo bubunot ng baril eh. Paglabas po, cellphone pala. Ano, kaya wala nang sense makipag-usap ngayon. Wala nang sense na i-develop mo yung social skills. Paano mo ma-develop social skills mo? Eh, di ba, na-debunk ko na yan? Ang social skills is na-develop yan naturally. Depende yan sa mga tao na nasa paligid mo kung interesado ba yan sa'yo. Or willing yan na mag-open up sa'yo. So, paano mo ma-develop yung kahit anong approach mo dyan, pre, inom tayo. E putya, yung lalaki na gusto mong kaibiganin, may iniisip. Sabi niya, tangina, manonood ako ng Filipino blackpill mamaya. Tangina, nare-reject ko to. Hindi na ako may pag-inuman. Waste of time. Ganon. Paano? Saan ka lulugar? Try nyo. Try nyo sa mga, kung yung mga gusto makipagkaibigan dyan. Try nyo ngayong online. Tingnan natin kung tatalab yan. Kaya yung sinabi, develop yung social skills. Di mo ma-develop yan na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ng mga kasama. Pati yung yung sabi, mga lalaki ngayon, hindi nagde-develop ng social skills. Hindi na marunong makipag-usap ng babae. Tangina na, mag-approach ka sa babae, lalabasan ka ng cellphone. Paano ka makikipagkaibigan? Kaya mahirap na ngayon. Retarded na yung mga tao talaga. Tsaka yung utak nila nakahook sa online. Di ba sabi ko nga sa inyo, mag-approach ka, willing ka makipagkaibigan, di ba? Sabi mo, pre, inom tayo, ganyan. Tangina yung utak. Yung utak nung kinakausap mo, preoccupied na sa mga online, may list na siya na papanoorin mamaya. Paano na yan? Paano? Kaya pahirapan ngayon eh. Pahirapan talaga ngayon. Tapos yung mga babae pa. Yung mga nagpo-post dyan ng wall, hindi rin totoo yan. Yung mga reklamador, kasi ginusto naman nila yung ganyan eh. Pero pag may nag-a-approach naman sa kanila, in real life, sabi nila, wala nag-a-approach na lalaki. Pag in-approach naman sila in real life, ayaw naman nila kasi mas gusto nila yung online. So, sasabihin pa yung ibang mga red pillar. Hindi to lahat baka yan na naman kayo, shoot nyo yung messenger. Sabihin ng mga ibang red pillar, hindi naman totoo yung online is not real life eh. Try mo. Challenge ko sa iyo yan. Try mo. I-try mo mag-approach. Tingnan natin kung tatalab yan. Tatalab lang yan kung talagang heteronormy ka or pogi ka talaga. Pero may alanganin pa yun, nare-reject pa rin yung mga heteronormy kasi online eh. Wala nang gana ngayon mga tao, promise. Wala na talagang gana. Biruin mo, sa lalaking side, 80% dim, undesirable, unattractive. Tapos sa babaeng side, ang daming option. Ano end up neto? Parehong wala. Lalaking side, wala nang gana. Minimal effort, minimal investment. Yung shinare ko sa inyo, 3 strikes rule. Tapos, wag seryoso. Ang i-approach nyo lang tsaka bibigyan nyo ng pansin at oras yung mga interesado lang sa inyo. Which is, yun naman talaga mahalaga. Which is, bihira lang din mangyari yan dahil online na. Putya, yung mga emotional tampon, online, pogi din, heteronormy. Tapos yung mga pangit, tsaka yung mga average looking na babae is
nakikipag one night stand na lang. Yun yung sinabi ko sa inyo, yung tomboy na nakita ko na na Pilipina kasi yun eh, nakakausap ko. Sabi ko, paiba-iba na lalaki na sumusundo dito. Ano to, nakikipag-ons? Which is 100% talaga na nakikipag-ons or nagpo-pro. Alin man dun sa dalawa eh, kahit anong man dun sa dalawa, pareho lang yun eh. Na talagang siya namimili ng mga titira sa kanya eh. Meron din dati tomboy na willing makipag-ons pero malamang pogi lang din yun. So yan yung sinasabi ko sa inyo talaga na na hindi na tayo kailangan ng mga babae kasi nga namimili na lang talaga sila ng mga pinaka top G dun sa beta backside, silvidor side, tsaka dun sa alpha seed side. Eh ngayon mga alpha seed ginagamit na lang for single mother, maanakan sila, one night stand. So yun lang talaga purpose nila, pang short time lang talaga. Kaya kaya ito yung sinasabi ko sa inyo eh, for educational purposes lang. Mag-download kayo ng dating apps. Tiningnan ko yung mga profile ng babae, puro short term, short term, short term, short term. Willing to long term. Biruin mo, second option nila yung long term. Ayaw na nila. Ayaw na. Kasi nga, ang daming option, daming beta sim, demographic pa, ang daming excess na lalaki. So, talagang top G na lang talaga. Kasi ano ba isip ng mga yan? Tangina, ang dami namang willing na lalaki. Papahuli ko na to. Mag-travel muna ako. Tapusin ko muna tong kurso ko. Tapos magpo-pro muna ako ngayon dahil tangina kahit 100 body count ko may simp dyan na willing talaga. Sasalo sa akin sa finish line eh. 'Di ba? Yan yung mga nangyayari ngayon na promise yung talaga, yung pagpupro, nakakagulat talaga siya. Yung mga, tapos, yung sa Telegram, di ba sinabi ko sa inyo, mag-download kayo nun, tapos, i-search na sa GPS yung mga babae na nasa perimeter nyo, i-message nyo yan, try nyo, malamang pro yan. Puro nagpo-pro yan na ngayon. Tsaka, ngayon talaga yung mga babae, ginagamit na lang nila online for validation, one night stand, pagpo-pro, pang-i-scam. Isa pa yung side na yan, daming scammer ng mga babae tsaka lalaki. Dahil nga daming uhaw eh. So parang talagang commodity talaga yung babae tsaka yung lalaki. Pareho silang ginagamit ng mga online platforms para kumita. Tapos ang dami pang lalaki na nagbabayad ng nagbabayad na may sila yung mga pro, yan, yung mga babayaran nila na pro. Baka nga yung iba nga sa online, kahit hindi tira eh, hindi tumira eh, kausap lang daw. O kaya, sali kayo sa group chat, chat lang tayo. Ang dami talagang lonely ngayon dahil nga sa ganyan. Kaya the best talaga, focus na lang, mag-grind ka na lang talaga eh. Hayaan na lang natin yung mga nagko-compete dyan para sa Pepe. Tayo na, yung mga Pepe na yan. Ang dami nang pumasok na yan. Kahit sabi mong Gen Z yung mga yan. Sa prime age na babae. Dami nang umano yan. Nakakawalang gana talaga kasi biruin mo. Ang lalakas na ng loob ng mga teenager ngayon. Tsaka mga Gen Z na mag-pro na talaga. Na kasi wala na silang pakialam. Sinagot pa nga yung nag-comment eh, di ba? Yung sinample ko sa inyo. Sinagot pa niya, hindi ko gusto ng relasyon or future na boyfriend. Wala na akong pakialam. Alam ko nasasabi niya yun ngayon kasi hindi pa niya na-hit yung wall. Pero, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Prime age to ayaw makipagrelasyon Biruin mo. Prime age tong sinasabi ko sa inyo. Ayaw makipagrelasyon. Di ba dapat yan yung nagmamadali tsaka nagpapatira ng pogi? So parang nangyayari 50-50 to sa mga prime age na side. Yung mga prime age na side na babae gusto pogi lang. 50-50. Tapos yung mga prime age na babae na
busy sa STEMing, mga nag-aaral, tsaka yung mga walang trabaho, nagpo-pro na lang. Alam ko yung mga utak nila is dahil hype lang yan, dahil sa OnlyFans. Yung OnlyFans talaga nag-start yan, tsaka yung pandemic eh. Kaya dumami yung pro eh. Actually, dati pa yan eh. Nung panahon ko yan, may nagpo-pro na talaga sa mga online site eh. Ginagamit din nila yung dating apps para maging pro. Tapos dadalhin kayo nila sa site nila or something na sa Bado nga dati. Meron ako mga nakakamatch tapos naglalagay ng phone number. Yung pala escort service pala yun, magpo-pro. Pero nakakatakot kasi mag-pro. Kahit pa sabihin mo mag-condom ka eh. Yung maisip mo talaga na maraming tao na pumapasok dun sa babae na yun. Parang nakakadiri talaga eh. Tapos fake pa. Kaya parang nakakawalang gana. Kahit sabihin mo prime age yan, kahit sabihin mo 16 pa yan, 17 or kung ano, parang nakakawalang gana talaga kasi may imagine mo yung pambababoy, di ba? Ang daming parang hindi ka rin mag-e-enjoy. So, yun talaga yung ngayon. Online talaga is real life na. Social validation, social proofing, online na rin talaga lahat. Kaya hindi natatalab yung mga the best talaga is na lang talaga, pumera na lang. Tsaka maganda pa rin talaga yung mag-aral ka. Kung wala ka namang pera pang aral, mag-isip ka ng long term na parang kagaya ng TESDA, di ba sinabi ko sa inyo? TESDA. Kasi mabilis ka kikita ng 100,000 dun. So, mabilis ka rin impok sa bangko tapos interest na lang yung aasahan mo. Magpulis ka naman pag age mo 35, pwede ka mag-early retirement. So, meron ka ng anong tawag dito, mga pension galing sa gobyerno. Sooner or later talaga na hindi na talaga kailangan ng lalaki kasi dadating din sa Pilipinas yan, yung ganyan, yung daddy na yung gobyerno. 'Di ba, kwento ko sa inyo. Itong kagandahan pag nagta-travel kayo kasi nakukumpara nyo yung ibang bansa dyan sa Pilipinas. Mukhang dun na nga papunta eh. Kasi nga, 'di ba, nakwento ko na rin sa inyo. Kasi centralized na lahat, 'di ba? Yung carousel na bus, gobyerno. Yung jeep na aircon, gobyerno. Tricycle, ewan ko kung anong gagawin nila. Tapos baka may makaisip dyan sa Pilipinas kasi dito meron ng website na legal na talaga yung prostitution. Baka dyan maging legal na rin yung prostitution tapos may website na. Pero mas maganda yung ganun kasi talagang sala yun eh. Merong mga yun eh, may mga blood test para talagang regular check-up. Which is ginagawa na ngayon sa Davao yun kay Rodrigo Duterte, di ba? Niligal niya, sa Davao lang legal yung prostitution dyan sa Pilipinas kasi nga niligal siya ni Duterte. Tsaka meron talagang mga screening para walang sakit yung mga babae. Dyan sa actually mas pabor ako sa ganun yung nasa sala. Legalize yung prostitution. Kasi pagka yung mga ganyan, yung mga sideline, tapos yung mga everyday na online lang. Kasi yan yung parang nagkakalat ng STD, tsaka HIV. Mas delikado yung ganyan Mas maganda talaga pag legal kasi talagang regulated. Ibig sabihin, meron kayong specific na kwarto, akyat na lang kayo dun sa taas. Doon kayo magtitirahan. Tapos sabay talaga, at least malinis yung mga babae. Yun nga, kasi pagkukondomi naman kayo lahat Mas maganda yung ganun talaga kaysa yung itong online na to, daming scammer. Kasi walang site yan kani-kanila lang yan Yung mga babae, nagpo-post lang sa dating apps. Tapos sa mga groups lang sa Facebook, Telegram. Usually, mga ganyan-ganyan lang yan. Tapos sa mga mas maganda talaga. Illegal na lang talaga nila Kasi doon din naman napupunta yan So, itong mga sinishare ko sa inyo, futuristic to Actually, nangyayari na nga ngayon Paunti-unti lang. Nakakagulat siya, di ba? Kagaya na sinare ko sa inyo, dati yung mga scandal ng Pilipina, ngayon sa Pornhub account,
Kada lahat ng magsosyota may post doon eh. So parang ano eh, hindi na siya scandal, kalokohan na eh. Tapos binabago na lang title. Mm, Sinasabi virgin pa yung ganyan, yung pala may dugo lang pala. Tapos sasabihin, bagong pick up ko pero magsosyota lang din pala. So ang daming kalokohan ngayon sa online. Kanya-kanyang racket na para kumita ng pera eh, no? So paano yun lang, peace?